Hi guys! Welcome back to my channel and welcome to my new home. Pero hindi ito ang pag-uusapan natin because I will be talking about my thyroid cancer journey. So if you are interested to know more about my experience, just keep on watching and please don't forget to like and subscribe. Let's go! Before we begin, let me just give you a trigger warning that I will be putting some images and videos of my surgery para hindi naman kayo magulat. Okay, now we're ready. This vlog will be a bit long kasi gusto kong maging detalyado siya at hindi ko na puputulin to separate vlog. Paano yung diagnosis, treatment, yung life after the treatment. Gusto ko nandito na lahat sa vlog na to. And I am recording this kasi ayokong makalimutan yung mga nangyari sa akin sa era na ito because it's a big part of my life at gusto ko mababalikan ko siya pagtanda ko. Makikita ko, uy, ang strong ko that time. And gusto ko rin somehow makatulong sa mga taong dumadaan or dadaan pa sa ganitong sitwasyon. To those who know me, baka yung iba sa inyo ay magulat sa sinasabi ko ngayon because ilan lang naman talaga yung nakakaalam during that time. But now, I'm ready to share my stories to everyone. I will be discussing 4 topics, yung diagnosis, paano ko nalaman, the surgery, RAI, tapos yung life after ng mga treatments. So, ito na nga, way back December 2023, I think, inuubo ako. And then I thought, kasi baka malamig, nasobrahan sa matamis. Kaso yung ubo na yun, tumagal siya ng February or March. Yung type ng ubo na yun, yung tipong pag nagsasalita ka or tumatawa ka, ay nauubo ka. As in yung hindi ka makatapos ng sentence, tas inuubo ka, ganon. So akala ko hika kasi may kaakibat. May kasama siyang hirap ng paghinga. So pag nakahiga ako minsan, nahihirapan ako huminga, nararamdaman ko. And yun nga, paputol-putol yung salita ko. So nagpapampa ko nun ng panghika kasi may history naman kami ng hika. Tapos, nagpe-paypakwa pa ako, umiinom ako ng mga generic na gamot sa ubo. Kaso nga lang, hindi gumagaling. Until, syempre, napika na ako, nag-decide na ako magpa-check up. Dinala ako sa IM, tapos, chinek niya naman yung lungs ko, I think, pinakinggan niya. And then, it was clear. Nasabi niya sa akin that time was about thyroid na hindi ko naman naiintindihan saan nanggagaling yung sinasabi niyang thyroid. Hindi ko talaga magets. Kasi hindi niya naman ina-explain sa akin na baka may bukol. Yung mga ganyan, hindi naman niya ako kinapa ng ganito. So, wala talaga akong idea saan galing yung thyroid. Tapos, iniisip ko nga, ano ba to? Gino-joke ba ako nung doktor? Sabi niya sa akin, itest natin yung TSH mo. Hindi ko alam kung may pinatest pa siya na isa, but yun yung pinatest niya na naaalala ko. So, for peace of mind, check ko, normal naman yung TSH. So, hindi na ako bumalik na sa kanya kasi hindi ko naman naintindihan bakit niya sinasabing thyroid. Tapos, normal naman yung pinatest niya sa akin. So, sabi ko, I think okay lang naman. Dumating ang April, my sisters and I decided na magpa-blood test. Tapos, yung results nun, pina-check namin. And then, yung doctor na nag-check, physical check-up niya ako. As in, out of nowhere, bigla siyang lumapit sa akin. Tapos, kinapaka pa niya yung leeg ko. Sabi niya, parang may nakakapa ako dito sa leeg mo. Magpa-ultrasound ka, neck ultrasound. Kinabahan na ako kasi syempre yung unang doktor, ang sinasabi niya na is about thyroid. Ngayon, itong second doctor, ang sinasabi rin niya ay may nakakapa siyang bukol dito. Baka may something sa thyroid ko. Syempre, for peace of mind, nagpa-ultrasound ako. Yung sonology, sabi niya habang inu-ultrasound niya ako, wala ka bang nakakapa or napapansin na bukol dito? Sabi ko, wala naman po. Which is honestly, wala talaga. Hindi ko siya nakikita, hindi ko siya nakakapa. Wala akong napapansin. Pero syempre, sa loob-loob ko, bakit mo ko tinatanong ng ganyan? Ibig sabihin, may nakikita ka ba? Grabing mga overthinking. Lumabas nga yung resulta and may mga nodules ngang nakita. Dinala ko na naman sa doktor. Ang sabi sa akin, nung nag-i-interpret siya, i-refer kita sa surgeon. Ang isa pang gumimbal sa akin, baka kailangan kasing i-biopsy para ma-check if cancerous or hindi. Ate ko,
Ako'y gulong-gulo. I was fine. Inuubo lang ako. Bakit may mga bukol? Bakit may cancer na lumalabas? Punta ako ng surgeon. Didiscuss naman niya sa akin. Oo nga daw, medyo malaki na yung right lobe. Tingin niya, kailangan na rin talagang tanggalin. Ang isa sa pinaka-overwhelming na sinabi niya sa akin was, if in case kailangan tanggalin parehas, I need to take maintenance medicine. Kailangan na ng hormone replacement kasi tatanggalin na yung glande, wala nang magpo-produce. Which is sa akin, parang nanlumo ako that time kasi iniisip ko, ang bata ko pa for maintenance. Parang ganun. Parang sobrang in denial ako that time na hindi ko matanggap kasi ubo nga lang yun. Tapos biglang ganun na. Nag-order na nga siya ng biopsy. To give you an idea paano ginagawa ang fine needle aspiration, sa akin, pinahiga ako, tapos pina-extend yung neck ko kasi kailangan clear yung area na to kasi dyan sila tutusok. Medyo malalim lang na tusok, para siyang injection na medyo malalim na medyo may puwersa. Kasi syempre, nasa loob yung tutusukin nila, tapos kailangan nilang kumuha ng sample nung tissues natin. Guided naman na siya ngayon ng ultrasound, kaya hindi na sila pamali-mali ng tusok. For me, hindi naman siya ganun kasakit, pero after nun, para kang na-stiff neck. Ganun lang naman, pero wala, hindi mo naman iindahin. Alam nyo ba, ang isa sa pinaka-nakaka-stress na parte dito ay yung pag-aantay ng resulta. Kasi 2 weeks kong inantay yung biopsy. Isipin mo yung stress, di ka na makatulog kasi what if cancerous? Sana hindi. Yung mga ganon. Kaso, nung lumabas nga, it was Bethesda 4. Meaning, hindi ma-determine if it is cancerous or hindi. I went to a different doctor and luckily, she's an ENT surgeon. She's Dr. Mary Rose Ginto sa Commonwealth Hospital. And sobrang na-at-ease ako kasi ang galing niyang mag-explain. Nakikinig siya sa mga concerns ko and everything. Sabi ko sa kanya, Doc, may isa po akong concern. Baka po pwedeng gandahan niyo yung hiwa. Kasi sabi ko, maarte po ako. Tsaka, kasi yung line of work ko, nagko-content ako. So, kitang-kita talaga siya. Expose yung neck ko. Kaya sabi ko, baka po pwedeng gandahan yung hiwa. And, she delivered. Ang isa sa pinag-usapan namin, since it was Bethesda 4, hindi nga ma-determine, ang tanging paraan para malaman namin kung cancerous or hindi ay surgery. Kailangan ng buksan. Kailangan na nilang makita yung gland. Nag-decide na kami to push through with the surgery. Sabi niya, kailan mo gusto magpa-opera? Sabi ko, as soon as possible, Doc. Kasi una, ayoko nang patagalin. Imagine the stress, next week, next month, next year. Ayoko na yon. Gusto ko tapusin na natin to. Kung tatanggalin lang din naman, tanggalin na natin. Parang 2 weeks later, in-schedule na rin naman niya ako. Wala naman preparation for surgery. Hiningaan lang ako ng cardiopulmonary clearance. So, nagpa-x-ray and ECG ako. All cleared, kaya push tayo. The surgery is called thyroidectomy. Ang sabi, yung right ang malaki, yung left possible maiwanan. And I was really hoping and praying na sana maiwanan siya para hindi ko kailanganin uminom ng hormone replacement. I was admitted for 3 days. Yung una, yung admission. Pangalawang araw, the surgery. Pangatlo, discharge. Admission, wala naman. Pumunta lang kami ng ate ko. Second day, parang nagtagal siguro ang surgery ng 2 to 3 hours. Sadly, kinailangang mag-total thyroidectomy ni Doc because nung chinek niya daw yung aking left lobe, medyo malaki na rin daw as compared sa regular sized na thyroid. She decided na tanggalin na lang lahat. And it was discussed naman with my ate na nag-aantay sa labas ng operating room. Kung tatanungin niyo ako, masakit ba yung surgery? Hindi, kasi tulog tayo nun. Ang pinakahuli kong memorya talaga ay nung nilagyan na ako sa ilong, yung may sinaksak sila na gamot, hindi ko na nilabanan yung gamot. Naramdaman ko na napatulog na ako, natulog na ako. Tapos yun na, nagising na ako sa recovery room. O di natapos ang surgery. Nung nagkamalay na ako, ang una ko talagang ginawa ay, ganon. Sabi ko, tapos na. Thank you, Lord. Sabi kong ganon kasi tinitingnan ko talaga if may voice ako. Because one of the risk na posible lang na mangyari sa atin kapag nag-undergo ng thyroidectomy is matamaan yung vocal cords natin na pwedeng makaapekto sa boses natin, pwedeng maiba,
pwedeng mawala. And kinakabahan ako kasi syempre, puhunan ko yung boses ko dahil nagko-content nga ako. Today is my first day post-op and may boses naman ako actually. Kahapon pa lang after surgery, meron naman na pero mahina lang siya. Kaya lagi ko sinasabi na if you're going to undergo thyroidectomy, maghanap kayo ng doktor na talagang bihasa na sa paggawa nun para alam talaga nila kung paano busisiin yung area na ito. Pagbalik ng kwarto, ako'y hilong-hilo talaga. As in, yun yung naging kalaban ko nung binalik ako sa kwarto kasi sobrang lakas yata nung pain reliever na binigay nila sa akin. Sabi nung aking ENT, parang yun daw yung binibigay sa mga nagkikimotherapy. Kaya sinabihan ko yung nurse, kung yan yung nakakahilo, wag mo nang ibigay sa akin yan. Okay lang naman ako, hindi ko naman na iniinda yung sakit. Kasi feeling ko, yung hiwa, yung tahi, hindi ko naman siya masyadong iniinda. Hindi ka kala syempre makakaganyan-ganyan kasi, may tahi ka. Tapos yung paglunok-lunok naman, expected na yung kasi, na-opera na rin ako before sa tonsils. Kaya na-experience ko na yung ganong pain. So, parang hindi na siya big deal sa akin. Kinabukasan, on my 3rd day, bumisita lang si Doc para linisin yung sugat. Sabi niya, wala na rin naman tayong gagawin. Nasa sayo na if you want to stay here para magpa-observe or pwede ka na rin namang umuwi. Syempre, umuwi ako. Ang laki na ng gastos ko, te. Sa mga magpapathyroidectomy, please lang, make sure na mababantayan nyo yung calcium nyo kasi dumating ako sa point na nag-hypocalcemia na ako, meaning masyado nang mababa yung calcium ko. And grabe, nakakatakot siya kasi nagigising ako talaga, ang tigas na nung kamay ko, as in nakaganyan, tinatry kong i-open, ay, hirap na hirap ako. Tapos, ang pinaka natakot ako was yung dila ko, hindi ko na siya nakokontrol ng maayos. Iba na yung salita ko, yung R ko, parang, ganun na talaga. Kaya ipa-explain nyo mabuti sa mga doctors ninyo, Doc, what if mag-hypocalcemia ko? Kasi it is expected talaga. Posible tayong mag-hypocalcemia once we undergo thyroidectomy. Although, meron naman akong calcium supplement that time, but it was not enough. Dati parang 2 tablets lang yung pinainom sa akin kasi wala pa naman akong blood test nun, no? Ngayon, I'm drinking 5 tablets of calcium supplements. Ginawa kong tubig ang gatas para lang mahabol yung calcium. Pag uwi sa bahay, wala namang masyadong bawal. Walang bawal kainin, bawal gawin, syempre, bawal magbuhat, bawal masyadong mabibigat na physical activities, pero pwedeng maligo. Tsaka pwede naman siyang linis-linisin. And sinasabi nung doktor ko that time, uy, galawin mo yung leeg mo, sugat lang yan. Which is naisip ko, oo nga naman, sugat lang nga naman. Nakatahi naman na siya. Pero syempre, wag kang mag-headbang. Eto na. After 1 week, bumalik kami for follow-up check-up at lumabas na yung results ng biopsy ng organ. Because after ng surgery, ipapadala yun sa lab para i-test. Doon na namin nalaman na meron akong papillary thyroid carcinoma or PTC, which is isang kind ng thyroid cancer kasi maraming kind ng thyroid cancer. And paano ba sasabihin? I'm thankful na yun yung nakuha ko kasi hindi siya yung aggressive type. May mga types na mahirap gamutin, na mabilis kumalat. Si PTC, it's highly treatable, thank God. At hindi siya ganun ka-aggressive. Dahil nga may PTC ako, I was referred to a nuclear doctor. Isipin nyo yun, ubo lang, biglang cancer na. Third topic is RAI or radioactive iodine therapy. At kailangan naman natin mag-RAI kapag diagnose tayo with cancer natanggal naman na yung gland. Ang gusto kasi ng mga doctors natin is a clean slate, a clean body. Yung tipong wala na silang madedetect na thyroid tissues kasi tinanggal na nga siya. Bakit may thyroid tissues pa? So para any small changes, any slight changes sa katawan or sa blood test natin, kaya nilang hulihin na, uy, may mali na, kailangan na natin i-treat agad-agad. Hindi yung tipong kung kailan malala na, saka palang matitreat. Ang easiest explanation dito, yung thyroid tissues natin, ang gusto nila is iodine. Yun yung food nila. Ngayon, para mawala sila, masira sila,
pakakainin natin sila ng radioactive iodine para sumabog sila. Yun yung parang concept ng radioactive iodine therapy. Radioactive iodine therapy, walang kahirap-hirap, pero ang preparation niya for me is traumatizing sa akin. First, kailangan natin maging hypothyroid, meaning kung umiinom kayo ng gamot, pinapa-withdrawal. Tatanggalin natin siya for a month. Depende sa doktor nyo yun, ha? Kasi ako that time, hindi pa talaga ako umiinom ng levothyroxine. So, nasa hypothyroidism talaga ako. Second is the low iodine diet, which means hindi tayo pwedeng mag-salt, especially iodized salt. Kasi nga, kailangan natin gutumin yung mga thyroid tissues. Para nang sa ganun, pag ininom natin yung radioactive iodine, kakainin nilang lahat yon dahil gutom na gutom sila. Parang ganun. Hirap na hirap ako that time kasi bawal salt, bawal soy sauce, soy products, eggs, dairy. Syempre, yung mga ready-made food natin, halos lahat may salt, soy sauce, mga pangluto natin. So, ang nangyari sa akin, inasid-acid naman ako kasi ang mga pampalasa ko, suka, tomato, lemon, and I was really weak that time kasi nga hypothyroid ako, tapos yung food ko pa hindi healthy. Talagang bumagsak yung katawan ko. Even pag si cellphone, hindi ko siya magawa kasi parang pagod na pagod talaga ako that time. Ayoko na nga siyang isipin ulit kasi nai-stress ako sa time na yun. Pero wala, parte talaga siya ng preparation. Iba-iba tayo ng katawan. Malay nyo sa inyo, bearable naman siya. I was admitted in Cardinal Santos. First day is admission. Hinatid ako ng parents ko. Nung pinainom na ako ng gamot, lahat sila umalis na, lumabas na. Kung kayo ay mag-undergo, we need isolation kasi ang explanation nila para mong in-expose yung mga tao sa x-ray na hindi naman kailangan ng x-ray. Second day, may pumapasok pa rin naman ng mga nurses to check on me, doktor, yung mga naghahatid ng food. Pinapababa lang nila yung radioactivity ko, chine-check-check lang nila. Third day, kapag okay na yung radioactivity, which is sa akin okay na, nag-whole body scan na ako. Kailangan kasi nila yon para sa next scan mo, mako-compare nila if okay ka na or hindi pa. My nuclear doctor recommended na dun ako sa Cardinal Santos kasi kompleto na dun. Kumbaga makakapag-RAI na ako, makakapag-isolate ako, maka-whole body scan na ako. Doon sa Cardinal Santos, complete package na kumbaga. Yung experience ko with RAI naman, hindi naman siya ganun ka-stressful kasi wala namang bawal. Pwede kayong mag-cellphone, pwede kayong magtrabaho. Ako nag-aral ako ng cherry on top. Kasi bored na bored ako nun eh. Nanood ako ng K-drama. Parang nga lang kayo nag-i-staycation. Yun nga lang, medyo masama yung katawan nyo. Grabe yung uhaw ko that time. As in, totoo, magdadry yung bibig nyo. Tapos gugustuhin yung uminom ng tubig. Actually, good yon na inom kayo ng inom ng tubig kasi iihi din kayo ng iihi. And that's one way para mapababa nyo yung radioactivity ng katawan nyo. The more mabilis bumaba yung radioactivity ng katawan nyo, the more mabilis kayong makakalabas ng ospital, the more mababa ang bill. Yung damit ko, hindi naman siya pinatapon because magdedecay naman talaga ang radioactivity. Chemistry tayo. Yes, magde-decay naman siya. Eventually, mawawala din naman yung radioactivity nung mga nagamit mo. Chika ko lang, hirap na hirap ako dati sa chemistry dyan, yung mga half-life, radioactive, tapos dito ko pala siya magagamit. After discharge, nagstay ako dito sa aking casa for 10 days. Nag-isolate ako dito. Walang pumapasok dito. Or pumapasok man sila, pero hindi sila dumidikit sa akin. Yun naman sinabi nila, doktor. Kasi syempre, hindi naman lahat tayo may personal space, diba? So, pwede naman kayo magsama. Wag lang kayong tabing-tabi. Wag muna yung hug-hug, ganyan. Tamang ano lang, espasyo lang para hindi rin sila maapektuhan ng radioactivity natin. Even yung pets ko, nasa labas lang sila. Nagtampo na nga sila sa akin nun kasi hindi ko sila pinapapasok. After 10 days, I'm free! And that's the time I went to an endocrinologist. Kasi kailangan ko nang ipaayos sa kanya yung hormones ko. Siya yung magko-correct nung dosage ng aking levothyroxine. Sa ngayon, I'm still working with my endo. Hindi pa niya ako pinapakawalan. Hindi pa ako yung every 6 months ang check-up. Kasi hindi pa balance totally yung aking hormones, medyo nasa hypo state pa ako, and kaya nagda-diet ako kasi parang doon nakabasa yung dosage, no? So, dinadiet ko yung sarili ko kahit mahirap. Medyo matagal magpababa ng timbang kapag naka-hypo. Check din niya yung calcium level ko,
and yung cancer marker. Unfortunately, as much as I want to say to you na okay na ako, hindi pa. Hindi pa ako kiniklear ng aking doktor kasi dun sa cancer marker, may nakikita pa na 1% na dapat wala. Supposedly undetectable siya, yung thyroglobulin. Kaso nga lang, may 1% pa. By July, I think, July yung schedule ko, magte-test ulit kami, but stimulated naman yung gagawin namin. Meaning, tatanggalin ko yung hormones. Ito na naman. Tatanggalin ko yung hormone replacement, tapos saka ako magpapatest ng thyroglobulin, which I hope, kasi sa mga nababasa ko, mas mas accurate, parang ganon. Mas okay siya na testing sa cancer marker. Sana maging okay na yung resulta by that time. If hindi, baka another round na naman ako ng RAI. And actually, I'm sharing this to you on my 34th birthday. Yes, today is my birthday, March 31. Kasi I want to celebrate life. Dati kasi parang feeling ko birthday, ordinary day na lang siya habang tumatanda. Pero na-realize ko nung mga nangyari sa akin na not everyone is given the opportunity na mag-celebrate pa ulit ng birthday nila. Kasi, mag-cancer ka bigla. Di ba? Parang feeling ko, I'm given another chance to celebrate life. And to you na nakakaranas ngayon, your feelings are valid. Naiiyak ka, nagagalit ka, you're asking God bakit. That's valid. But eventually, it will get better. Please pray for me and pinagpipray ko din kayo. Sana gumaling tayong lahat. Sa ngayon, okay naman ako. Okay naman ako. Pa-travel na ako ulit. Nakapunta na ako ng Korea, ng Japan, Singapore. After ng mga treatments ko, ini-enjoy ko na ulit yung buhay ko, enjoying and living it. Thank you so much for watching. Hindi ko alam kung may nakalimutan akong detail, pero kung meron kayong questions about this, comment lang kayo below. And yeah, live a happy life! Before we end, gusto ko munang magpasalamat, of course, una kay Lord, pangalawa sa family ko who has always been there, sa boyfriend ko na talaga nakikinig, sa mga friends ko na napagsabihan ko kasi iilan lang talaga sila. Salamat po sa pag-alalay and pagsuporta sa akin that time and until ngayon. And kung gusto niyo rin palang makanood ng mga patsi-patsi na details about this journey, meron akong playlist on my TikTok account. Nagsasagot ako ng mga questions doon ng mga viewers about this journey. Naisip ko rin gawin tong vlog na to kasi ang daming nagme-message sa akin recently, napapanood nila yung mga upload ko sa TikTok, na nagte-thank you sila kasi nagkaroon sila ng lakas ng loob magpa-opera, nagkaroon sila ng hope na magiging okay din ang lahat kasi nakikita nila ako ngayon na nag-enjoy na ako ulit sa buhay ko after ko mag-surgery, after ko mag-RAI, after ng diagnosis and everything. I hope nakatulong tong video na to para mas maintindihan ko ano yung pinagdadaanan natin. Sana may mga nasagot akong katanungan na bumabagabag sa isip mo. Sana kahit papano nakatulong to para maging maganda yung pakiramdam mo. Ay, i-close up pala natin yung sugat ko. Sugat check! Yung sugat ko ngayon, nagpo-focus na lang ako on lightening it. Nilalagyan ko siya ng mga sunflower oil, tsaka yung mga nareseta sa akin sa Bello. Thank you so much for watching! Bye!